Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Gaano katagal ka nang nakatira sa Bamban? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact years, pero matagal na po ako sa Bamban. Can you at least give me an approximate length of years? More than 10 years ba o more than 20 years? More than 20 years po. More than 20 years. Therefore, it's the connection of Baofu with Hongsheng. Baofu and Hongsheng, as what I understand, Baofu is the property owner and Hongsheng is the licensee po. How about Baofu and Zunyuan? Baofu and Zunyuan, Cassandra Ong, Alice Go ginisa sa sariling mantika, katotohanan unti-unting lumalabas. Mga ebidensya na magpapatunay isiniwalat ng mga congressman, particular si Congresswoman Luistro. Humanga ang netizens sa estilo ng pagtatanong ni Luistro dahil may mga pagkakataong nadudulas, nadadapa, natatapilok ang consistent na sagot ni Alice Go sa pagdinig. Samantala, si Cassandra Ong ay hindi mapakali sa kanyang upuan senyales na natetense ito sa pagkakataong ito. Panoorin natin ang bakbakan. Resource persons na inimbita natin ngayon ay si former Banban Mayor Alice Go at saka si Mayor of Suwal, Pangasinan, Mayor Kalugay, and Miss Ronaline Baterna, Miss Cassandra Ong. Mayor Go, meron ka bang abogadong kasama? Your Honor, meron po. Where is the lawyer of Miss Alice Go? Can you please enter your appearance before this committee? Good afternoon, Your Honors. Attorney Stephen David, respectfully appearing as counsel for Alice Go, Your Honors. Thank you. Attorney Stephen David. Attorney Stephen David, right? Okay. Si Miss Ronaline Baterna, do you have a lawyer with you? Yes po, Mr. Chair. Siya ba yung dati mong lawyer kasama rito? Iba na po, Mr. Chair. Iba-iba lawyer mo So, may I ask you to please, where's the lawyer of Ronaline Baterna? Can you please enter your appearance before the committee? Sir Chair, good morning. I'm Attorney Romar Cambri, respectfully appearing for Ronaline Baterna. Attorney? Romar Cambri. Cambria? Cambri. Cambri. Yes, Attorney Cambri. Yes, okay, thank you. Si Miss Cassandra Ong, do you have a lawyer with you? Can we ask your lawyer to please enter your appearance before the committee? Good morning, Your Honor. Attorney Rafael Andrade, respectfully appearing as counsel for Ms. Cassandra Leong. Okay, salamat. What about si Mayor Kalugay? Meron ka bang abogado kasama? Meron po, Mr. Chair. Can we ask your lawyer to please enter your appearance before this committee? Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Gerald M. Velasco, respectfully entering appearance as counsel for Mayor Rizaldo Calugay. Okay, maraming salamat po. Let me remind the councils of our resource persons that your role in this committee hearing is limited only to advising your clients with their legal rights. Okay? Hindi ho kayo pwedeng mag-coach. Kung meron po silang sagot, pabayaan niyo po silang sumagot. And the members would appreciate if our resource persons will cooperate with this committee. So, we have a list of interpellators, no? But bago yan, tanungin ko muna si Miss Cassandra Ong. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chair. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo, hindi na bumababa? May maintenance naman po. Okay, sige. Kasi yung huli na hearing natin,
ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong. No? Kung naalala mo lang na yung huling nandito ka, tinanong kita kung saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Sa Saan? Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy. Hindi po. Nag-aral ka na sa China. Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito. Mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? Anong school to? Public school po yan. ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, alternative learning system, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Mr. Mr. Chair. Ganda nga ng picture mo rito, graduate ka, Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa sa Manila ito. Di ba ikaw nagsabi noon? Akala ko si Ronaldin So di ba? High school graduation picture niyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Meron ka pang award dito Merong... So, ito... bakit ka may ganitong picture? Ayan. How do we show this? Ayan. Pakita nga kaya. Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. Sige, nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, habang inaano natin yan, so, nagpa-picture ka lang ng toga. Pakisoli daw yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay na.
Mr. Chair, I would like to. Mr. Chairman, I refuse to surrender my cell phone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. okay. So, No more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Nakop. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh. Ngayon, ito na naman. May know kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan? Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. O, sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yun pang high school, nagpa-picture ka lang. Di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS noon. Tapos pumunta lang po ako. Tapos sakto may So, sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos, Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo? Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So, wala ka ring teacher na Rubilin ang pangalan? Wala, no? Sige. Okay, sige. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Congresswoman Glona Labad-Labad, Congressman Wilter Palma, and of course, Congressman Janice Salimbangon. Welcome to the committee hearing. So, the next to interpolate in the list, for those of you who have not signified their intention to propound question to our resource persons, please ask the committee secretary so that you will be listed in the list. So, ang unang magtatanong ay ang ating Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I wish to address my questions to Alice Goo. Ma'am, pwede po bang malaman yung totoong pangalan ninyo? Your Honor, ang pangalan ko po Alice Lialgo. Alice Lial Goo. Would it be okay with you kung tawagin kitang Alice? Yes po, Your Honor. Alice, before ka na naging mayor ng Banban, gaano katagal ka nang nakatira sa Bamban? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact years, pero matagal na po ako sa Bamban. Can you at least give me an approximate length of years? More than 10 years ba o more than 20 years? More than 20 years po. More than 20 years. And you will agree with me that 20 years stay in Bamban is really long enough. Diba? And I would assume also na imbibe mo na ang kultura, ang pamumuhay, at maging ang ugali ng mga taong nakatira sa Bamban. Tama ba ako? Can you please enlighten us? Ano ang kabuhayan doon sa Bamban 20 years ago? Your Honor, nakatira po ako sa Bamban, pero as what I mentioned din po sa Senate before, nasa loob lang po kami ng farm ng piggery, hindi po kami masyado lumalabas, pero as what I understand naman po sa municipality po ng Bamban ay farming po. Farming is the main industry in Bamban. Ma'am, if I'm not mistaken po, farming and quarry. Farming and quarry. Alin ang mas lamang? Yung bang farming or yung quarry?
Your Honor, tingin ko po farming. Kasi And- marami pong farmers. Mas marami ang farmers kesa sa mga quarry workers. Tama ba? Yes po, ma'am. That was 20 years ago. Now let's move a little forward. 10 years ago, kumusta ang buhay sa Bamban? I believe 10 years ago, ganun pa rin po, Your Ganun Honor. pa rin. So would you agree with me if I would say, kung anong buhay ng mga taga Bamban 20 years ago, ganun pa rin ang buhay nila 10 years ago? Yes po, Your Honor. How about before you became a mayor? Anong kabuhayan sa Bamban? Ang kabuhayan po sa Bamban, maliban po doon sa na-mention ko po na farmer, ay meron din po ibang nagtatrabaho po sa Clark as workers po. And would you say na ang buhay sa Bamban for the length of 20 years, madali ba o mahirap para sa mga mamamayan ng Bamban? What do you think? From the point of view of an ordinary resident of Bamban, bago ka naging mayor, how do you appreciate the life in Bamban? Madali ba? Masagana ba? Mahirap ba? I believe, Your Honor, hindi po madali para sa kanila at tingin ko rin po marami pa rin po yung mahihirap. So, you will agree with me if I would say, mahirap ang buhay sa Bamban. Your Honor, tingin ko po hindi naman po lahat pero for sure po meron po. Alin ang mas lamang, ang mahirap o ang mayaman? Your Honor, mas lamang po ang mahirap. Mas lamang ang mahirap. And soon enough, Mayor, tumakbo ka bilang mayor, di ba? Tama bang isipin na because of your observation, na mahirap ang buhay sa Bamban, na antig ang kalooban mo, naawa ka sa mga tao, nangarap ka para sa kanila, ng kaginhawahan? Tama ba yun, Mayor? Your Honor, that's one of the reason din po. So you confirm na ang dahilan kung bakit tumakbo kang mayor, gusto mong paunlarin ang mga tao sa Bamban. Your Honor, that's one of the reason po, opo. May I know, Mayor, nung na-elect po ba kayo, ano pong type of municipality ang Bamban as to income classification? Your Honor, second-class municipality po. Second-class municipality. And if you still remember, magkano ho ba ang kita ng LGU ng Bamban being a second-class municipality? Your Honor, I have no figure po and hindi ko po maalala po yung data po. But nevertheless, Ma'am Alice, you recognize the fact na iba kung hindi ka mayor, iba kung mayor ka, kung ang pag-uusapan natin ay ang pangarap mong mapaunlad ang Bamban. Tama ba yun? Opo. And the reason kung bakit ka tumakbong mayor, gusto mong paunlarin ang Bamban because you believe na pag naging mayor ka, marami kang pwedeng gawin sa Bamban. Tama ba? Opo, Your Honor. And one of these things that you can do in Bamban, you can invite and welcome investors. And naniniwala ka rin na itong mga investors na ito, itong mga business establishments na ito ang magpapayaman sa Bamban at ito ang magpapaalwan ng buhay ng mamamayan ng Bamban. Tama ba? Ang belief ko po ay pag nakapag-invite po ng more investors po sa bayan po namin, mabibigyan po ng mas maraming work opportunity po sa mga constituents po namin. And let us move forward, Ma'am Alice, 2022. Tumakbo ka na at umupo ka na bilang mayor. Of course, you confirm that because that is a common knowledge, no? I'll be showing some pictures, ma'am, ha? I hope you please enlighten us kung sino itong larawan na ipapakita ko sa iyo. I am referring to the picture on the right of the monitor. Opo. Alice Leal Goo Bamban. Kayo po ba ito? Yes, Your Honor.
And can you please enlighten us, ano po ba ang nakasulat dito sa poster na ito? Your Honor, ang alam ko po dyan, yan po ay isang newspaper po na from the, I think, Chinese community na kinakongratulate po nila. Yung daddy ko po. Yung dad ko po kasi isang Chinese. And why are they congratulating your dad who is also a Chinese? Sila po yung, since Chinese, tingin ko po since Chinese po sila, at nag-congratulate po sila through Chinese newspaper. I consulted some people who know how to read these Chinese characters. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Lial Goo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Okay. Can we proceed to the next picture? Can you please enlighten us who is in this picture? Ma'am, for that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. About the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Let us proceed to the third picture. The third picture is your passport from the Republic of China. Do you confirm this? Ma'am, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. Sorry po. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that the third picture is the picture of the passport of Alice Goo, issued by Chinese government, where the name of her mother, Lin Wenyi, is indicated, and she is described as the dependent of a holder of a special investor resident visa. The mother is even described as from Fujian province. And I wish to go back to the first picture. Miss Alice Goo was described also as from Fujian province. And I understand that Miss Alice Goo acknowledged only the first slide and refused to identify the second and the third slide. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that these documents are evidence to show that indeed the nationality of Ms. Goo is Chinese. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize her intention, run to a public position, bring growth and prosperity to the municipality of Bamban, including the people who lives thereat, Ms. Alice Goo allowed, if not she's the one who purposely caused the same, the late registration of his birth, and even the application of her Philippine passport. I understand, Mr. Chair, that the right to run to a public office is a right which is exclusive to Filipino citizens. And I wish to manifest as well that this should be dealt with by law because this is something which open the country to issues of national security and interest, Mr. Chair. If I may proceed, Mr. Chair. Bilang mayor, Ma'am Alice, in line with your vision, paunlarin ang Bamban, bigyan ng kaunlaran ang taga-Bamban. Ano po ba ang mga kumpanya na dumating sa Bamban during your time as mayor of Bamban? During my time po, dumating po ang Jollibee, dumating din po ang McDonald's,
Dumating din po si RCS po na isang supermarket chain. And supposedly, may mga darating pa mga factories and restaurants po, ma'am. And would you confirm that it was also during your time nung dumating ang Baofu? No po, ma'am. You don't? Ang Baofu po is not 2022 po, ma'am. But the business permit signed by you shows the date October 25, 2022. Ma'am, I think may previous po na mayor's permit. Nag-start po Let yan me rephrase my 2000. question. Yeah. Therefore, it was during your time nung na-renew ang business permit ng Baofu. Do you agree to that? Sorry, Your Honor, anong year po? 2022, October 25. October 20. I think po, opo. You are the mayor already. As a matter of fact, if the Secretariat can show the business permit of Baofu was signed by Miss Alice Goo in her capacity as mayor. And would you confirm as well na yung Zunyu One Tech dumating din at na-issuehan ng business permit during your time? Your Honor, I issued the mayor's permit for Zunyu 1 because meron po silang PACCAR license po na pinakita po sa amin. May we direct the resource speaker, Mr. Chair, to limit her answer to the question. The question, Ms. Alice Goo, is, pinatototohanan mo ba na sa panahon mo bilang mayor, June 27, 2023, na-create ang Zunyu 1 at na-issue ang business permit? Your Honor, I issued the permit for Zunyu 1 with the attachment of PACCAR license po nila. But you confirmed that you issued the business permit. I issued the business permit with the attachment po ng PACCAR license po nila. Thank you. Thank you How po. about Hongsheng Corporation? When was this established? Your Honor, for Hongsheng, I'm not sure with the exact date po. And you will agree with me also that during the Senate hearing, etong tatlong kumpanyang ito, whenever you are being interpellated, palaging nababanggit. Yes po. Tama ba? Yes po. Can you enlighten us? Ano po ba ang naging koneksyon, partisipasyon nyo dito sa tatlong kumpanyang ito kung bakit parating nababanggit ang mga kumpanya na to? Your Honor, I think 2018 or earlier, hindi lang po talaga ako sure sa exact year, the land of the Baofu belongs to me. And I sold... What year is that, Miss Alice? Your Honor, 2018 or 19. 2018. You are the owner of the land of Baofu. Of the land. 2018. Yeah, 18 or 19. You are not yet the mayor. I'm not yet the mayor. Okay. And 2021, I divest the entire property to the corporation po. And can you please cite the exact date when you divested yourself of your interest in Baofu? 2021. September 21, 2021. I believe so po, ma'am. And that is 7 days before you filed your certificate of candidacy for mayor of Bamban. Okay. What therefore is the significance of your ownership of this land with respect to Baofu, Hongsheng, and Sunyuan? Ano pong kahalagahan ng pag-aari nyo? Your Honor, after year 2021, I owned the land before year 2021. After year 2021, wala na po ako pag-aari. Hongsheng, I don't belong. Zunyu 1, I don't belong din po. What therefore is the connection of Baofu with Hongsheng? Baofu and Hongsheng, as what I understand, Baofu is the property owner and Hongsheng is the licensee po. How about Baofu and Zunyuan? Baofu and Zunyuan, I think, if I'm not mistaken, the documents they showed us is
Zunyu 1 leased the partial, I think 3 floors of Baofu. I think we have the contract of it. In other words, Ms. Alice, even the buildings which are erected on the lands are owned by Baofu? Tama ba yun? Your Honor, I think I'm not the right person to answer, but as what I understand po from the documents we get from Zunyo 1 before, yes po. You mentioned earlier sometime in 2018 to 2019, ikaw ang may-ari ng lupa. Yes, ma'am. Then sometime thereafter, nilipat mo sa Baofu. We form a company. Ang pinaka-share ko is the property. Ang usapan po namin... What is the name of the company? Baofu. Baofu. Yeah. And when the initial plan was housing. However, nung ang usapan ay maglalabas na ako ng in cash, initial agreement was only the property, ang pinaka-share ko. And nung usapan ay maglalabas na ako ng pera, hindi na po ako pumayag, I divested already. And after that po, hindi ko na po alam. Matagal ka ng negosyante, Alice, tama ba? Your Honor, yes po. And I wish to share the list of the companies owned by Goo family. Secretariat, please. As a matter of fact, based on my research, your family owned 11 out of 12 listed companies, no? The significant observation, Miss Alice, ang may-ari ng 11, lahat family members. And I would assume na mas komportable ka na ang kanegosyo mo ay family member. Tama ba yon? Your Honor, yung nakita ko po sa harapan ko po, hindi po lahat sa akin. And then, or sa But your name is listed. Yeah, yung isa po dyan ay yung 1, 2, 3. Yung iba po dyan ay hindi po nag-operate. Hindi po natuloy yung mismong company. Nevertheless, would you confirm that majority of these companies, your name is listed as one of the owners? Yes, Your Honor. And the names of your family members are likewise listed as one of the owners. Do you confirm? Yes, Your Honor. In other words, Miss Alice, sa usapang negosyo, naniniwala ka na dapat ang kasama sa negosyo kilala mo? Yes, Your Honor. Naniniwala ka din na dapat ang kasama sa negosyo pinagtitiwalaan mo? Yes, Your Honor. At bago magkaroon ng tiwala, dapat kilala muna. Tama? Yes, Your Honor. And you will refuse to join any business dealings or business venture kung hindi mo kilala ang mga taong kasama mo. Tama ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, very significant itong list of companies na to. Ayaw mo nang hindi mo kilala. Because most of the incorporators are family members. Do you agree? Hindi naman po sa ayaw ko. Most, at least. Okay. Most. Diba? Ang maliwanag, Alice, hindi ka sasama sa negosyo kung hindi mo kilala at hindi ka nagtitiwala sa taong kasama mo. Yes po. Correct. Now, I wish to invite your attention to the Articles of Incorporation of Baofu. Secretariat, kindly flash. Nakikilala mo ba itong dokumentong ito? Yes po, Your Honor. This is the Articles of Incorporation of Baofu, Yes, correct? Po. Yes po. How about the signature across your name? Do you acknowledge that that belongs to you? Yes po. Yes. Do you know Bao Ying Lin? Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking po. Pero kanina lang ang sabi mo, Miss Alice, you will not join any business venture unless kilala mo at pinagtitiwalaan mo ang mga tao na fellow incorporators mo. Tama? Do you still confirm that? I confirm that, Your Honor. And That is enough, Miss Alice. yes, Now and- let us proceed to the next incorporator. Please flash the Articles of Incorporation, please.
Do you know Ru Jinzang? I invoke my right against self-incrimination po, Your Honor. But again, I pending wish case to po. remind you, Ms. Alice, of your earlier statement. Ang sabi mo, hindi ka sasama sa isang negosyo kung hindi mo kilala at pinagtitiwalaan ang mga fellow incorporators mo. Your Honor, since may pending case po. I understand. Opo. Now let us proceed to the third incorporator, Zhang Wang. Do you know him? I invoke my right po ulit, Your Honor. For the information of the committee, Mr. Chair, ito pong si Bao Ying Lin, fellow incorporator ni Alice Goo, sa Baofu Corporation is convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. And this after she made the statement na hindi siya sasama sa isang negosyo kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga kasama niya. With respect to Ru Jinzang, Mr. Chair, he is likewise convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. Again, this is after her statement na hindi siya sasama sa isang negosyo kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang kasama niya. The third incorporator, Zhang Wang, Mr. Chair, used to be with Hongsheng Corporation, whom after the 2023 raid was charged of the crime of cyber crimes. Again, this is after the statement of Miss Alice Goo na hindi siya sasama sa isang hanap buhay kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga taong kasama niya. I wish to manifest, Mr. Chair, that this representation humbly submit that Miss Alice Goo purposely ran for public office in spite of her knowledge that she is not qualified, she being a Chinese national, to be able to welcome business establishments which she believes will bring growth and prosperity to the people of Bamban. And this business establishments includes Hongsheng, a POGO operator, and Yunzuwan, also a POGO operator. As a matter of fact, Mr. Chair, dito po sa location ng dalawang company na to, which lease the property of Baofu, with whom Ms. Alice transferred her land in exchange of shareholdings sometime in 2021, while maintaining control of the same after the same date. Dito po nahuli ang maraming Chinese nationals who are now charged of the cases of money laundering and even qualified human trafficking, Mr. Chair. Your Honor, if I may, just a short interjection. Para lang matanong ko lang si Miss Alice Go. Yung bang mga nabanggit na mga pangalan ni Congresswoman Luistro, si Ziyang Wang, si Rujin Zhang, at saka si Bai Yong Lin, did you say nakakilala mo sila? Mr. Chair, ang kakilala ko po dyan talaga si Wang Ziyang. Si Wang Ziyang. So is this the same Wang Ziyang na nabanggit ni Congresswoman Luistro na na-convict sa money laundering? As a cybercrime? Siya ba yun? Mr. Chair, hindi ko po alam na nakasuhan po siya ng cybercrime. Okay. So, ito ba sila ay galing sa isang probinsya sa China? Mr. Chair, nakilala ko po si Wang Ziyang sa Clark. Sa Clark? Opo. But you know, mga galing sila sa China. Yung dalawa po, hindi ko po kilala. Okay, sige. Thank you. You may proceed, Congresswoman Luistro. There are speculations, Miss Alice, na itong Hongsheng, ang Baofu, Zunyuan, and you are one and the same. Do you agree? Totally not agree. Totally not. Listen to this. September 16, 2020, you signed the application in the Sangguniang Bayan of Bamban in behalf
of Hongsheng applying for franchise, license, and permit? Your Honor, I did not sign any documents po. You did not sign. I did not sign. However, nakalagay po yung pangalan ko po dyan as representative, but I did not sign any documents po. Would you know kung sino ang naglagay ng pangalan mo? Your Honor, I have no idea. You have no idea. Next, Ms. Alice, February 11, 2021, you executed a lease. Perhaps this is over the property of Baofu with Hongsheng, and during that time, Hongsheng is represented by Telma Laranan. Do you confirm this? Your Honor, regarding Baofu, I invoked my right against self-incrimination po. Third, Ms. Alice, early 2023, Hongsheng was raided because of cybercrime. And one of your fellow incorporators in Baofu, which kanina sabi mo, doon mo transfer yung lupa mo sa Bamban. One of your fellow incorporators, Zhang Wang, nakasuhan ng cybercrime. Do you confirm this? Your Honor, hindi ko kinong-confirm. I have no idea nakasuhan po siya ng cyber. And after ma-raid itong Hongsheng, Zunyuan Technology applied for a business permit on the same address, on the same location. You were the mayor, you issued the permit. Do you confirm? Ma'am, I issued the permit with the attachment of PAGCAR license. I understand. But what is apparent, Mr. Chair, well, there is a document where Alice Goo is described as representative of Hongsheng back in September 16, 2020. This is the first POGO operator. It was followed by a contract of lease signed by Alice Goo with Hongsheng. And then this was followed by the raid of Hongsheng, which was replaced by Zunyuan, which Alice Goo provided a business permit in her capacity as a mayor. I wish to share to the committee the doctrine of piercing the veil of corporate entity, because it is very clear, Mr. Chair, Hongsheng, Alice Goo, Baofu, and Zunyuan are one and the same. Mr. Chair, I'm about to wind up, but I have few questions left. Can we please show the last slide of two personalities with last name Yang? Secretariat, please. Alice, kilala mo ba to? Your Honor, hindi po. Can we flash the next picture? How about this picture? Your Honor, hindi po. Hindi ko rin po nakita, hindi ko po siya kilala. The first picture is Michael Yang, and the second picture is Hong Zhang Yang. My question for you, bakit may joint account si Hong Zhang Yang, kapatid ni Michael Yang, at si Yu Zhengkan, na manager ng Hongsheng? Your Honor, hindi ko po alam yun. To wind up, Mr. Chair, I wish to make a very short manifestation. This representation might sound repetitive already, but it is apparent that this long chain of perpetration of the crime started with the abuse in the late registration of birth. Ms. Alice Goo was able to procure a birth certificate from the Philippines and even the Philippine passport, which paved the avenue for her to run to a public office. I urge the House, let us strengthen our rules, because if the loose rules on Filipino citizenship, including the rights attached to it, which must be exclusive to Filipino nationals, then we will be at the behest of the perpetrators of illegal activity. To add, Mr. Chair, the fictitious birth certificate even paved way to solicit identification cards from different government offices. That includes the DFA, the BIR, the LTO, and the similar government offices, Mr. Chair. Second, Mr. Chair, the layering by way of registration of various documents, making it appear that they are legit corporation,
makes it harder for the Philippine government to verify and even monitor the illegal activities of these foreign nationals, Mr. Chair. So I wish to suggest that we install a monitoring system with the SEC. We wish to recommend to the SEC that they install a monitoring system to make sure that the application for registration is legit, the operation is genuine, and the location is indeed existing. Third, Mr. Chair, illegal activities and illegal POGOs will not proliferate if they are not able to transfer money. So I humbly suggest as well, Mr. Chair, that we tighten our rules on anti-money laundering. Hindi po sila makakapag-perpetrate ng illegal activities if there are no funds which will fuel their illegal activities. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Mr. Chair. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Mr. Chair, Ma'am Alice, biyasa ka Kapampangan? Di Taklamo po. Mga niyan, pila kang banduang yan eh? Kanti lang po, kanti lang po. Ha? Kanti lang po. Tinatanong ko kung marunong Kapampangan. Marunong mga Kapampangan. Noong nangangampanya ka, Kapampangan yung ginagamit mo. Kasi Kapampangan yung mga taga-Bamban. Opo, may Tagalog din po, Mr. Chair. Tagalog po yung ginagamit ko po nung nangangampanya po, Mr. Chair. Ilang taong ka nung naging mayor ka? 36 po. Ninong pepatagal kaya ka kung mayor? 2 years. O ninong pepatagal kaya kang mayor? 2 terms. Sino nagpahabol sa'yo ng mayor? Wala naman po nagpahabol po sa akin ng mayor. One is yung childhood dream ko po. Second po, yung former po namin na mayor, si former mayor po namin doon sa Bamban, na graduating po. Salamat, Alice. Salamat. Thank you po. Thank you, Congressman Gonzales. The next to interpolate is Congresswoman Migs Nograles. No, Mr. Chair, can I just get a point of clarification before, with all due respect to Congresswoman Nograles, of course. Just very quickly lang. Ma'am Alice, kanina po may pinakitang picture sa inyo si Congresswoman Luistro kung saan sinabi ninyo binabati po ng Chinese community yung tatay po ninyo. Tama po ba yon? Opo. Doon sa, nakalagay din po yung pangalan ko po doon, Your Honor. Ang hindi ko lang po masyadong maintindihan, bakit binabati po yung tatay nyo doon sa poster? Ano po kasi I don't understand Chinese. What was the reason why they were greeting your father? Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kina-congratulate po niya ako, yung tatay ko, kasi everyone knows naman po yung dad ko po is a Chinese. So kung kinocongratulate ikaw at saka yung tatay mo, bakit picture mo lang po yung nandun sa poster? Your Honor, I have no idea po. Hindi po ako po yung nagpa-publish po. Okay. Yun lang, Mr. Chair, I just wanted to get clarification because I was wondering why they were congratulating the father and yet it was the picture of Mayor Alice Guo on the poster. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, DS JJ Suarez. Mayor Alice, no? Kilala mo ba yung katabi mo? Ngayon ko lang po siya nakita. Yung katabi ng katabi mo, kakilala mo? Opo, si Cassie. Magkaibigan kayo? Consider. Sabi niya kasi, nung huling hearing, boyfriend niya yung kapatid mo. Tama ba? Yun po yung deklarasyon po nila. So, boyfriend nga niya. Opo, kasi yun po yung sinasabi po din nila sa akin. So, ikaw, hindi mo ba nakikita na malagkit ang tingina nila, ganon? Wala ka ba nakikitang ganon? Ha? Hindi. So, din po. So napapansin mo rin, no? Sige, salamat. Now we'd like to recognize Congresswoman Migs Nograles. You are recognized.
Thank you, Mr. Chair. The questions that I will be asking would be addressed to Ms. Alice Guo. Hi, Ms. Alice. Earlier, you were saying na very adamant ka na hindi ka involved in any of the POGO businesses or anything so related to that, correct? Your Honor, opo. And you did an interview na maraming nakakita with Karen Davila last May 2024, correct? Yes po, Your Honor. At doon kunento mo yung simple mong buhay, yung income mo, farming lang, lumaki ka sa, pinalaki ka ng tatay mo, and very personal information, correct? Yes po, ma'am. And you mentioned the only connection na meron ka with Hong Shen is because you bought land at ikaw ang translator. Hong Sheng po ba, Your Honor? Yes, Hong Sheng. Hong Sheng, opo. That time po, nag-translate lang po ako for them. And that time, I am part of the land po ni Hong Sheng. That time. So after that... Sorry. Land po ni Baofu. Okay, ulit. Part ka ng land which... Nakukonfuse ka na ata eh. Opo, Baofu. Baofu is a land development company. And before po ako nag-divest, I think 2021. So, yun lang yung sinasabi mo. And you said in this interview that talagang you never entered into any POGO business or relations, correct? And you still stand by that today? Yes, Your Honor. And kanina pinakita ni Congresswoman Luistro yung mga corporations no that your family has been involved in. I think, can we show the list of the corporations again, please, Secretariat? Ito, so mga 12 po yan. And most of that, family members mo, as you mentioned earlier, kasi dapat trusted ang mga nandyan that you work with these corporations, correct? Yes, Your Honor. So, sa simple mong buhay, sa farming, from 2009 to 2023, you were able to do 12 corporations, build 12 corporations. Your Honor, yung iba po dyan ay hindi operating. Yung iba naman po dyan nag-start 2010, 2009 pala, to be exact, si QJJ Farm. So from 2009 pa po yan at hindi po siya lahat operating po, Your Honor. Okay, you mentioned QJJ Farm. Ito yung pig farm mo. And 2009, you incorporated this kasama ng mga pamilya mo, correct? For the company po, Your Honor, I'm so sorry. I invoke my right against self-incrimination because I have 8 pending cases po on the court, including AMLAC. Pakita na lang natin yung list na lang ng incorporators of QJJ Farm. This is a public document anyway. Secretariat, can we please show? So this is you, a certain Sheila Guo, certain Seymen Guo, which is Wesley Guo. Tama po ba? Ma'am, for the business po, I invoke my right against self-incrimination po. And then, itong si Lin Wenyi, inamin naman po, ito yung girlfriend ng tatay ni Miss Alice na si Jian Zong Guo. And this was 2009. And are you still involved with QJJ Farm? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Meron naman din tayong document, yung GIS, which is a public document ng 2023 na starting 2023, lahat po involved pa rin. Yung family niya, Sheila Guo, Seymen Lee Guo, Jian Guo, Lin Wenyi. And pumalit po ang si Alexander Abrenica. Who is Alexander Abrenica, Miss Alice? Alexander Abrenica, wala na po siya business partner pero wala na rin po siya sa QJJ. Isn't Alexander Abrenica your municipal administrator? Before po. Before. So, in-entrust mo sa kanya ang Opo. QJJ Farm.
For QJJ po, ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. But lahat to nag-remain and we can see no na trusted mo talaga at pinasok mo dito ang municipal administrator mo as admitted by you, administrator mo siya. So makikita natin na yung QJJ Farm ay isang corporation na ang pumalit kay Ms. Alice Go ang kanyang municipal administrator na makikita naman siguro natin madaling utusan, no? So basically, by 2023, dahil wala ka na sa QJJ Farm, ay hindi mo na pwedeng magamit ang pangalan ng QJJ Farm, anything that has to be linked to you, correct? Ma'am, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Well, incorporate naman po to let the committee know, pag ganito, ibig sabihin hindi na siya kasama ng farm dapat kasi wala na po yung pangalan niya sa mga corporate documents. However, may isang KYC form ang China Bank, Know Your Customer, which everyone, if you have a bank account, ay ginagawa to yearly. Diba? Pakita po natin